Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Buhay na buhay. Ang mga anak ng Diyos ay buhay sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen? Ngayon po umaga tayo po dadako sa salita ng Panginoon at ang ating pong pag-uusapan o ang title ng message ngayon pong umaga is Divine Acceleration Begins with Heeding the Word of God. Ang makapangyarihan at mabilis na pagkilos ng Diyos ay nagsisimula sa pakikinig at pagsunod sa Kanyang salita. Di ba? Ulitin ko, ang mabilis at makapangyarihan pagkilos ng Diyos ay nagsisimula sa pamagitan ng pakikinig at pagsunod sa Kanyang salita. At ang ating pong teksto ay makikita po natin sa bagong luma na covenant ng ating sa lumang tipan sa Jeremiah chapter 29 verse 19 to 20. At ito po ay hinango ko sa ibang version, yung Revised Standard Version. Bakit ko po hinango sa Revised Standard Version? Kasi po, dito ko nakita yung word na nais ko pong bigyan diin. Kaya kinuha ko po yung Revised Standard Version. Hindi sa NIV, hindi sa King James, hindi sa yung King James, hindi sa Amplified, kundi sa RSV, Revised Standard Version. Sa Jeremiah 29 verse 19 to 20, ay mababasa po natin yung ganito. Mga kapatid, mga minamahal, basahin po natin yung salita ng Panginoon na para ba yung nag-almusal na po tayo. Talagang ibigay po natin yung ating pong lakas. Ready? 1, 2, 3. Because they did not heed my words, says the Lord, which I persistently sent to you by my servant, the prophet, but you would not listen, says the Lord. Verse 20. Hear the word of the Lord, all you exile, whom I sent away from Jerusalem to Babylon. Mga kapatid, mga minamahal, sa verse 19, Jeremiah 29 verse 19, balik po natin doon sa verse 19, sabi doon, dahil hindi nila pinakinggan at sinunod ang akin salita, sabi ng Panginoon, bagamat ako ay naging makulit o persistent, ibig sabihin naging makulit at naging matyaga sa kanila sa pamagitan ng pagpapadala ko sa kanila ng aking mga lingkod, mga propeta, hindi pa rin sila nakinig, sabi ng Diyos. Sa verse 20, pakinggan ninyo ang aking salita, sabi ng pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong mga exile. Mamaya malalaman niyo kung hindi ano ibig sabihin ng exile. Kung saan ipinadala ko kayo magmula sa Jerusalem patungong Babylonia. Alam niyo po, pag binasa niyo ang Jeremiah chapter 29, dito po nakapaloob na ang Israel po ay sinakop ng bansang Babylonia o ng imperyo ng Babylonia. Dito po natin makikita na kung saan hinayaan ng Diyos na ang lahat ng mga propeta, ang lahat ng kanyang mga lingkod, ang lahat ng mga Hudyo ay sakupin ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. Bakit po? Dahil po sa kanila pong pagsuway at dahil po sa kanilang pagrebelde sa Diyos. Alam niyo po, yung salitang exile, ang ibig sabihin ng exile, the word exile, ang ibig sabihin ng exile refers to the people who are forced to leave their home, country, or place, often for political, religious, or punitive reason. Paikliin lang po natin, masyadong mahaba yung definition ng exile. Ang ibig sabihin ng exile ay itinapon. Itinapon. Hindi lang basta binihag, kundi sila po ay itinapon ng Diyos sa Babylonia. Bakit po? Kasi ang Israelita o ang mga Hudyo sa Jeremiah chapter 29, nung kapanahon ng Jeremiah, sila po ay suwail sa Diyos. Sila po ay hindi sumusunod sa Diyos. Hindi po sila nakikinig sa Diyos. Sila po ay nakikinig sa mga bulaan propeta. Sila po ay nakikinig sa mga manghuhula at hindi po nakikinig sa mga totoong propeta o sa mga totoong pinadala ng Diyos
para magbahagi sa kanila ng salita ng Panginoon. Hindi sila nakinig kay Jeremiah. Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo ay akin i-exile, kayo ay akin itatapon. Mga kapatid, mga minamahal, masakit pakinggan. Yun the word itapon. Hindi ka lamang binihag. Kasi yun, sa wikang Tagalog kasi, pag binasa sa Tagalog, sila ay tawag dito, kinaptive lang, o kaya hinuli lang, o kaya binihag lang. Pero sa English kasi matindi yung lalo na sa RSV, kaya nga kinuha ko yung RSV, Revised Standard Version. Sabi doon, exile. Bakit? Kasi itinapon sila. At yung pagkakatapon sa kanila, hindi basta-basta pagkakatapon, kundi binago ang kanilang pagkatao. Mamaya, patalakayin pa po natin ito mas malalim. Binabago yung kanilang pagkatao, binabago yung kanilang kultura. Ang mga bihag po, ang mga nakabilanggo, basta ikinulong lang po yan. Pero wala nang gagawin dyan yung mga pulis, wala nang gagawin dyan yung mga military, basta kinulong sila. Pero alam niyo po, nung panahon ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, binabago. Pag ang Babylonia, ang imperyo ng Babylonia, ang siyang humuli sa iyo nung panahon na yon, hindi ka lamang nila gagawin bihag, kundi babaguhin nila yung pagkatao mo. Aalisin nila yung kultura mo, aalisin nila ang kaisipan na meron ka, at gagawin nilang kaisipan ng Babylonia. Ganun po katindi yun sinasabing exile. Exile. Kaya nga po, ang Israel, ang mga Hudyo, noong panahon ni Jeremiah, sila po ay na-exile sa lugar ng Babylonia. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, pag binasa niyo ang Jeremiah chapter 29, kayo ay mag-asawa, kayo ay magtanim, kayo ay, ang inyong mga anak na babae ay hayaan niyo mag-asawa ng mga lalaki na taga-Babylonia, ang inyong mga anak na lalaki ay hayaan niyo mag-asawa ng mga babaeng taga-Babylonia, at kayo ay mamuhay sa lugar ng Babylonia. At sabi doon, ipanalangin ninyo ang Babylonia sapagkat habang naroon kayo, kapag kayo dalangin sa Babylonia, ibig sabihin, kikilos ako kapag pinapanalangin niyo ang Babylonia sapagkat nandoon kayo. Biruin niyo, nung panahon na yon, sila po ay inalis sa Israel, sa Jerusalem, at sila po ay dinala sa Babylonia. Ibang mga tao, ibang kultura, ibang pamumuhay, lahat. At alam niyo po, nakaranas ang Israel ng tinatawag na pighati. Nakaranas ang Israel ng tinatawag na kalungkutan. Nakaranas ang Israel ng kaguluhan ng buhay. Nakaranas ang Israel ng mga Hudyo ng kagipitan. Nakaranas sila ng lahat ng kahirapan sa Babylonia. Bakit po? Kasi nga po, hindi nila bayan. Diba? Hindi nila bayan. Hindi sila taga roon. At kaya, nais ko pong sabihin sa inyo to, ang pagsuway at rebellion sa Panginoon, ito po ang nagpapabagal sa pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Kaya po, hindi makakilos ang Diyos. Kaya po ang Diyos, pinapabayaan tayo sa gitna ng mga dalamhati, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga trial, sa gitna ng mga labanan, kasi nga po, hindi po siya makakilos. Kasi meron pong humahadlang. Walang iba kundi ang kasalanan. Ang kasalanan ng pagsuway at ang kasalanan ng rebelyon. Sapagkat ang mga Hudyo nung panahon na yon, mas gusto lang makinig sa mga bulaang propeta. Sa mga propeta na kung saan kasinungalingan ang sinasabi kaysa sa mga tao na pinadala ng Diyos sa kanila. Mas gusto nila magsalita mas gusto nila makinig sa mga manghuhula, na ang hinuhula ng mga manghuhula ay puro magaganda. Puro mga bagay na magaganda. Bakit? Kasi nga po, niloloko lang sila ng mga manghuhula. At sa ating pong kapanahunan, mga kapatid, mga minamahal, parang hindi na applicable itong salita ng Panginoon na to. Pero sa ating pong kapanahunan, tayo po ay kuminsan nakakaranas po ng tinatawag na hindi kumikilos ang Diyos sa buhay po natin.
Minsan naranasan po natin na tayo po ay napipighati, tayo po ay nalulungkot, tayo po ay nalulumbay, tayo po ay nakukulangan, tayo po ay nabibihag ng kasalanan. Bakit po? Kasi nga po, hindi po kumikilos ang Diyos. Kaya nga po, ang topic po natin lagi ay divine acceleration. Accelerate, ibig sabihin, makapangyarihan, mabilis na pagkilos ng Panginoon. Mabilis na pagkilos ng Diyos. At kung babasahin natin Jeremiah chapter 29 verse 10, mga kapatid, ito po, unawain po natin to. Jeremiah chapter 29 verse 10, basahin po natin na sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. Sabi ng Panginoon, kapag nakumpleto na ang 70 taon, hindi po 70 taon, 70 years, nakumpleto na ng Babylonia ang 70 years, ako ay bibisita sa inyo at tutuparin ko ang pangako ko sa inyo. At kayo'y ibabalik ko sa lugar na to. Sa lugar na to. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, 70 years, 70 taon ang hihintayin nila bago sila makalaya sa Babylonia. Bago sila makaalis sa Babylonia. 70 years na sila po ay stagnant. Alam niyo po ibig sabihin ng stagnant? Walang nangyayari sa buhay po nila. Basta sila po ay magkaroon ng pamilya, naghahanap buhay, doon sa lugar na yon, hanggang doon na lang. Walang purpose, walang layunin, walang destination. Bakit po? Kasi nga walang pagkilos ng Diyos. For 70 years, sabi ng Panginoon, 70 years ang dapat kompletuhin ng Babylonia, saka ako bibisita sa inyo. Mga kapatid, mga minamahal, ganun ang Diyos magalit sa Old Covenant. 70 years. Ang tagal. At kung minsan, sa buhay po natin, naranasan po natin, biruin nyo, ganito, isipin po ninyo mabuti. Kung ikaw ay Hudyo nung panahon ni Jeremiah at ikaw ay 15 years old, para maranasan mo ang malaya, makapangyarihan, mabilisan na pagkilos ng Panginoon, kailangan ikaw ay maghintay ng 70 years. Ibig sabihin, lalago ka, uunlad ka, pagpapalain ka, maranasan mo ang pagkilos ng Panginoon at the age of 85. Just imagine, ganong katindi yung stagnancy. Ganong katindi yung delay. Pag sinabing delay, yun ang tala ng buhay po nila na dapat natutupad na nila yung plano ng Diyos sa buhay po nila. Nagagawa na nila yung purpose ng Diyos sa buhay po nila. Nagagawa na nila yung mga bagay na kung saan inalaan ng Diyos sa kanila magmula sa kalangitan. Pero kailangan pa nilang maghintay ng 70 years. Bakit po? Dahil sa pagsuway. Dahil sa pagrebelde. Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, kung hintayin po natin ng 70 years, at ikaw ay 45 ngayon, 45 ngayon plus 70 years, ilan? Ha? O 115. Bago mo maranasan yung totoong ang kaharian ng Panginoon, bago mo maranasan ang presensya ng Diyos, bago mo maranasan ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos, bago mo maranasan ang mabilis na pagkilos ng Diyos, 115 years ka na bago mo maranasan. Mga kapatid, mga minamahal, just imagine yung stagnancy ng Israel. Just imagine yung delay, yung detour, na kung saan yung lupang pangako, dapat mapapasok nila for almost ilan araw lang, 11 days lang yata. Di ba? Pero it took them 40 years bago makapasok sa lupang pangako. Mga kapatid, mga minamahal, napakatagal na panahon na ang Israel po ay nasa stagnancy. Stagnant po sila.
Wala, kumbaga, ang buhay po nila paikot-ikot lang. Pabalik-balik lang. Ang buhay po nila ay para bang pagising mo sa umaga, at pagising mo sa umaga, alam mo na kung anong gagawin mo sa umaga, sa tanghali, sa gabi, at pagdating mo sa gabi, alam mo na yung gagawin mo sa gabi kasi matutulog ka na. At pagising mo sa umaga, gano'n na naman ulit. Paikot-ikot lang. Walang nangyayari. Walang excitement, walang thrill ang buhay. Bakit po? Kasi nga walang kapangyarihan ng Diyos. Walang pagkilos ng Diyos. Wala ang Diyos sa kanila. Sabi ng Panginoon, maghintay kayo ng 70 years. Ganong katindi ang Diyos sa Old Covenant. Ganong katindi ang Diyos sa Old Covenant. Maghintay kayo ng 70 years. Kaya mga kapatid, ito po yung dahilan kung bakit ito ay tinalakay ko po. Kasi ang dahilan kung bakit ang Israel ay hindi makapag-move on, hindi makapag-forward, hindi makasulong dahil sa pagsuway. Kung anong sinabi ng Diyos, baliktad sa sinabi ng Diyos ang gagawin nila. Kung ano ang gusto ng Diyos, baliktad sa gusto ng Diyos ang gagawin nila. Kung ano ang pamumuhay ng katwiran, yon ang kabaliktaran ng gagawin nila. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, matuto tayo sa kasaysayan. Matuto tayo sa salita ng Diyos. Matuto tayo, hindi na natin kailangan maghintay ng 70 years para tayo ay matuto. Hindi natin kailangan maghintay ng 70 years para tayo ay talagang makakilos ang Diyos sa buhay po natin. Hindi natin kailangan maghintay ng 70 years, mga kapatid, para ikaw ay makalaya sa kinasasadlakan mo ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin at gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, ano yung gustong-gusto ko rito sa verse 19? Jeremiah 29 verse 19, balikan po natin. Sabi doon, because they did not heed my word. Heed my word. Heed. Alam nyo, sa RSB nyo lang makikita yung salitang heed. Sa King James Version, ang sabi doon, hearken. Tama? Hearken, di ba? Sa NIV version, hindi ko alam, hear pa rin yata sa NIV version. Sa listen, di ba? Sa NIV version, listen, di ba? Pero sa sa RSB version lang, makikita yung the word heed. Kaya ito ang ginamit ko ngayon umaga. Alam niyo po itong Bible ko na RSB, hindi ko na ito, kumbaga sa salitang nasa baol na to. Nasa baol na to. Noon, hinahanda ko yung salita ng Panginoon at pinag-aaralan ko yung salita ng Panginoon. Bigla ko nakita tong Bible ko na RSB. Walang kasulat-sulat, walang marka. Kasi hindi ko nga binabasa. Ang ginagamit ko ay New King James. Ang ginagamit ko ay NIV at saka NLT, yung tatlo. Hindi ko ginagamit to. Pero for the first time, nag-strike sa akin yung word na heed. Nung binasa ko to, yung word na heed. Anong ibig sabihin ng heed? O heeding? Means paying careful attention to or taking notice of something, especially advices, warning, or instruction. Ang ibig sabihin pala ng heed ay pagbibigay tuon o pansin sa bagay. Pag sinabing heed pala, magbigay ka ng tuon o pansin. Diba? Hindi mo lamang siya papakinggan, kundi bibigyan mo siya ng tuon, bibigyan mo siya ng pansin. Ito yung tinatawag na dito yung tinatawag na mag-focus tayo. Mag-focus tayo. Ibig sabihin, dito yung tinatawag na maniwala tayo. Kasi nga, kumbaga, wag mo na yung balik mo na tayo. Heeding means paying careful attention. Kumbaga, maniwala muna tayo. Maniwala tayo, mag-focus tayo. Bigyan natin ng tuon o ng pansin ang salita ng Diyos. Magbigay tuon tayo. Di ba? Pangalawa, sabi doon, taking notice. Taking notice o bigyan pansin. Ano yung bigyan pansin? Ibig sabihin, panghawakan natin yun ating pong pinaniwalaan. Bigyan pansin po natin. Kapag tumuon ka sa isang bagay,
ibig sabihin, nakafocus ka doon, paniniwalaan mo na yon. Amen? Kapag pinaniwalaan mo ng isang bagay, ito ay hindi na mawawala sa iyong pansin. Ito ay lagi mo nang gagawin. Ito ay lagi mo nang bibigyang pansin sa buhay mo. Ibig sabihin, ito ay panghahawakan mo na. Panghahawakan mo na. Diba? Tapos sabi doon, taking notice of something, especially advice. Ano yun? Advice, ibig sabihin payo. Warning, babala. Instruction, ibig sabihin yung mga bilin. Yung mga bilin. Ang ibig sabihin ng heed sa Tagalog ay mahaba po. Ibig sabihin, makinig ka, maniwala ka, panghawakan mo, at ipamuhay mo. Yun ang ibig sabihin ng heed sa wikang Tagalog. Kaso nga lang, pag nagmamadali ka, huwag mo na sabihin yung apat, sabihin mo lang yung una at uli. Pakikinig at pagsunod. Yun na lang. Pero ang heed talaga, ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay makinig ka, paniwalaan mo, panghawakan mo, ipamuhay mo. Diba? Ipamuhay mo. Yun ang ibig sabihin ng heed. Next slide. Yun. Heeding includes listening but also attention and action. Ang heeding daw, ang ibig sabihin nito ay kasama yung pakikinig, pero kailangan meron kang atensyon o pagtuon ng pansin at pagsasagawa. Kaya nga po sinabi ko, na ang ibig sabihin ng heeding sa Tagalog o heed, ito po ay pakikinig, paniniwala, panghawakan mo, at ipamuhay mo ang salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 19, doon sa ating pong teksto ulit. Because they did not heed my word. Yun lang ang kasalanan. Yun lang ang kasalanan ng Israel. Hindi sila nakinig sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, itong salita ng Panginoon, ito po yung salita ng Diyos. Ito yung written word niya, ito yung logos. Kapag binabasa natin to, nakikinig tayo sa Diyos. Why? Because it is the logos. Ito ang written word ng Diyos sa atin. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, nakikinig ka sa Diyos. Bakit? Kasi ito yung kanyang written word. Ito yung logos. At yung rema, ito yung tinatawag na nangusap sa iyo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Spoken word of God. Na hindi mo wala-wala sa isipan mo. Pero itong Biblia, ito ay logos, mga kapatid. Kaya kung magtatanong kayo sa akin, Pastor Arnel, Brother Arnel, paano ba ako makikinig sa Diyos? Paano ko ba malalaman kung ang Diyos ay nangungusap sa akin? Kailan ba mangungusap ang Diyos sa akin? Mga kapatid, mga minamahal, kapag ganyan ang tanong mo, iisa lang ang sagot ko sa iyo. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Diba? Hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang pakikinig sa Diyos ay ang pagbabasa ng kanyang salita. The written word of God. Huwag mong expect na ang Diyos ay bababa at makikipag-usap sa iyo. Ginawa niya na yan kay Adan at kay Eva. At hindi niya na muling gagawin yan maliban sa pagdating natin sa kanyang kaharian. Kasi ang Diyos ay Diyos ng mga pagbabago. Hindi siya paulit-ulit ng sistema. Lagi siyang fresh, laging bago ang pagkilos ng Panginoon. Di ba? Kung noong panahon ni Eva at Adan, direktang nakikipag-usap ang Diyos sa atin. At hihintayin mo na kamukha ni Eva at Adan ay makipag-usap sa iyo ang Diyos bago ka makinig sa Kanya. Mga kapatid, dumating na si Lord, wala ka pang nagagawa para kay Lord. Bakit? Kasi hindi mo talaga maririnig ang Kanyang boses. Maliban mga kapatid, buklatin mo ang salita ng Diyos. Diba? Ito yung logos, ito yung written word of God. Kaya nga, importante. Alam niyo, sabi doon, because they did not heed my word, says the Lord. Tandaan niyo ang Diyos na nagsabi. Hindi si Jeremiah, hindi ang mga anghel, hindi kung sino-sino ang nagsabi, kundi ang Diyos ang nagsabi. Sabi niya, they did not heed my word. Hindi sinungaling ang Diyos. Pag sinabi niyang hindi
hindi mo talaga pinaniwalaan, hindi mo talaga sinunod ang salita ko, totoo yun. Di ba? Kahit makipagdebate ka sa Kanya, Lord, sumunod ako sa iyo. Lord, ginawa ko to. Lord, ginawa ko yan. Pero si Lord ang nakakaalam kung totoong ginawa mo o hindi. Kaya hindi tayo pwede makipagdebate kay Lord at sasabihin mo kay Lord, ginawa ko po yun, Lord. Ginawa ko po yan. Pag sinabi ni Lord na hindi mo ginawa, hindi mo talaga ginawa. At pag sinabi ni Lord na ginawa mo talaga. Maliwanag? Di ba? Maliwanag. Sana maintindihan po natin, ang Diyos ang nagsalita. At makulit si Lord, tandaan po natin. Very persistent si Lord sa Kanya pong salita. Makulit po siya. Hindi siya nagsasalita ng isang beses lang. Lagi kanyang tatawagin, lagi kanyang sasabihan, lagi kanyang bibigyan ng babala, lagi kanyang bibigyan ng instruction. Bakit po? Kasi nga po, nandito ang kanyang salita. Diba? Kaya nga persistent siya. Mapalad nga po tayo. Sa ating pong kapanahunan, hindi natin kailangan maghintay ng mga propeta o mga lingkod ng Panginoon para ang Diyos, malaman natin kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Sa Old Covenant, naghihintay pa sila ng propeta, naghihintay pa sila ng mga servant ng Diyos para malaman nila kung ano ang pinasasabi ng Diyos sa kanila. Kaya nga si Moises ay itinayo ng Diyos sa bansang Israel. Bakit? Kasi nga sa pamamagitan ni Moises, doon malalaman ng mga Israelita, ng mga Hudyo, kung ano ang kanyang salita. Diba? Kung ano ang kanyang salita. Sa ating kapanahon, hindi natin kailangan maghintay sa propeta. Hindi ko sinasabing wala ng propeta, hindi ko sinasabing wala ng... Ang sinasabi ko, hindi natin kailangan maghintay ng propeta, hindi natin kailangan maghintay sa mga lingkod ng Panginoon, kung ano ang sasabihin nila sa atin, ang Diyos mismo pwedeng makipag-usap sa atin dahil sa kanyang salita. The written word, the Logos. The Logos. The written word. Diba? Kaya, mga kapatid, mga minamahal, ito yung dahilan kung bakit yung divine acceleration begins with heeding the Word of God. Nagsisimula talaga ang makapangyarihan at mabilis na pagkilos ng Panginoon sa salita niya. Sa salita niya. Maliban na ang salita ng Panginoon ay pakinggan natin, paniwalaan natin, panghawakan natin, pahalagahan natin, ipamuhay natin, hindi magkakaroon ng acceleration ang buhay po natin. Walang acceleration. Kailangan, sa atin, mga kapatid, mga minamahal, tapos na ang mga panahon ng stagnancy sa buhay po natin. Wala na tayo sa Old Covenant. Ang Israel po, 70 years silang dumanas ng tinatawag na stagnancy, delay, detour ng buhay po nila. Pag sabing detour, imbis na malapit na sila, lumiko pa, tapos pagliko, kumanang pa, at pagkanan, umikot pa ulit, at saka naligaw. Yun po ang sinasabing detour. Diba? Wala tayo sa panahon na kung saan tayo po ay stagnant, tayo po ay, pag sabing stagnant, kumbaga, kapag nilagay mo ang isang bagay dito sa lugar na to, kunyari bola, kung may bola ka nilagay sa lugar na to, kahit anong gawin mo, basta walang gagalaw niyan, nandiyan pa rin yung bola mo hanggang mamayang gabi. Tama, mali. Diba? Ganun po ang stagnancy. Kumbaga, wala nang pagkilos, walang paggalaw, walang pag-asenso. Boring ang buhay pag stagnant. Diba? Boring ang buhay pag stagnant. Kaya nga po, ang Diyos, ang Israel po ay nakaranas ng ganitong buhay. Stagnant, delay, detour sa buhay po nila. Detour sa buhay po nila. Pero alam niyo po, gusto ko po ipakita sa inyo yung cause and effect. Cause and effect. Kaya yung title natin, Divine Acceleration Begins with Heeding the Word of God. Pag sinabing cause and effect, ganito. Ang verse 19, ang Jeremiah chapter 29, verse 19 to 20, ito yung cause, ito yung reason. Bagamat negative, sabi ng Panginoon, dahil hindi kayo nakinig sa akin Dahil hindi kayo sumunod sa akin, ito ang mangyayari sa inyo. Kung nakinig lang kayo sa akin, kung sumunod lang kayo sa akin, ito dapat ang mangyayari sa inyo.
Yun yung paraphrase. Nakuha po ninyo? Pinara-praise ko po para maintindihan po ninyo. Di ba? Kumbaga, ang sinasabi ng Diyos sa Israelita, at ito rin ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung nakinig lang kayo sa akin, hindi dapat ito ang mangyayari sa inyo. Ito yung cause. Ito yung reason. Diba? Ito yung reason. Ang gusto naman ng Diyos, makinig tayo sa Kanya eh. Ang gusto naman ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya eh. Ang gusto naman ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na kung saan siya ang inuuna natin sa buhay natin. Yun naman ang gusto ng Diyos eh. Wala naman siya ibang gusto eh. Pero ang Israel po, ang mga Hudyo, sila po ay talagang suwail. At kuminsan, hindi lang kuminsan, dumaan na po tayo sa buhay na kung saan tayo po ay sumuway sa Panginoon. Tapos na yung pagsuway natin sa Diyos. Tapos na yun, tinatawag na pamumuhay natin sa kasalanan. Tapos na yung mga bagay na kung saan pamumuhay natin sa sanlibutan. It's about time na tayo po ay sumunod sa Diyos. Diba? Ito na yung taon, ito na yung pagkakataon, ito na yung oras, ito na yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang pagkilos sa buhay po natin. Ang church na to ay hindi kailangan maghintay ng 70 years para makakilos ang Diyos sa bawat isa. Hindi natin kailangan maghintay ng 70 years para maranasan natin na magkaroon tayo ng sariling building, ng sariling lupa, na tayo po ay mag-abot ng mga tao sa buong Quezon City, sa buong Caloocan, at maging sa buong Pilipinas. Hindi natin kailangan maghintay ng 70 years, mga kapatid. Hindi natin kailangan maghintay ng 70 years. Ang kailangan lang po natin ay sumunod. Makinig at sumunod sa Diyos. Diba? Makinig at sumunod sa Kanyang salita. Sa Kanyang salita. Yun yung cause. Ang sabi ng Panginoon, pinarapraise ko lang po kanina, ang sabi niya, kung susunod lang kayo sa akin, bagamat negative yung pagkakasalita ng Panginoon dito, they do not heed. Gawin natin positive. Kung susunod lang kayo sa akin, di ba? Ito ang mangyayari sa inyo. Kaya merong benepisyo, meron epekto sa atin. Merong benepisyo, meron epekto sa atin ang pakikinig at pagsunod sa Diyos. Meron pong epekto, meron pong benepisyo. Diba? Actually, ang dapat teksto po natin ay ang buong Jeremiah chapter 29. Kaso nga lang, napakahaba. Kaya hindi ko po pwedeng gawin natin teksto. Diba? Ngayon, doon lang tayo sa cause and effect. Nag-cause and effect lang tayo. Diba? Ang cause kung bakit ang Israel ay gano'n na nangyari sa kanila dahil nga sa pagsuway nila sa Panginoon. Pero kung susunod sila sa Panginoon, ito yung benepisyo, ito yung epekto. May benepisyo po, may epekto po. Sabi po, what are the benefits of heeding God's word for divine acceleration? What are the benefits of heeding God's word for divine acceleration? Or acceleration, di ba? Acceleration. Unang-una, heeding the word of God will fulfill the plans and purpose of God in your life. Ang pagsunod, ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos ang magiging dahilan para matupad ang plano at layunin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Pag tayo ay nakikinig at sumusunod sa Diyos, natutupad yung plano at layunin ng Diyos sa buhay po natin. Sa verse 11 ng Jeremiah chapter 29. Kasi ang Jeremiah 29 verse 11 hanggang 14, ito po yung effect, ito po yung benepisyo ng pakikinig at pagsunod sa salita ng Panginoon. At ang Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi po doon, basahin po natin sabay-sabay. Alam ko na very familiar sa inyo to at alam ko ang iba sa inyo kiniklaim ito. Pero ito ay sinabi sa mga Hudyo. At ito ay dapat mangyari sa mga Hudyo. At kapag ang mga Hudyo, ibig sabihin, tayo po ay kabilang dito. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo po ay kasama sa seed of Abraham. Diba? Pero bakit hindi natin po naranasan ito? Kasi nga, yung verse 19 saka 20. Ngayon, pag yung verse 19 at 20, balik rin natin, sumunod tayo sa Panginoon, makinig tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Diyos, mangyayari sa atin itong verse 11.
Di ba? Itong verse 11. Ready? 1, 2, 3. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Di ba? Hindi. Okay. 11 lang, 11. Sabi doon, sapagkat alam ko ang plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Di ba? Ang plano ko para kayo ay maging maayos, maging masigla, para sa inyong ikabubuti, hindi para sa inyong ikasama. Para kayo bigyan ng kinabukasan at pag-asa. Di ba? Tandaan po natin, walang ibang pwedeng makapagbigay ng purpose ng buhay po natin, walang iba kundi ang Diyos lang. Kahit ikaw mismo, hindi mo malalaman kung bakit ka nag-exist dito sa ibabaw ng lupa. At walang sino mang pastor, walang sino man propeta, walang sino man tao dito sa ibabaw ng lupa na makakapagsabi sa iyo kung ano ang plano at layunin ng Diyos sa iyo. Maliban siya, ang Diyos mismo ang mangusap sa iyo. Diba? Ang Diyos mismo mangusap sa iyo. Diba? Kaya nga, ang Diyos ang nakakaalam. Kapag tayo po ay lagi nakikinig, kapag tayo po ay naniniwala, kapag tayo po ay pinanghahawakan natin, at kapag ipinapamuhay po natin yung mga pangako ng Diyos sa buhay po natin, nare-release yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Nare-release yung layunin ng Diyos sa buhay po natin. Diba? Hindi pinilano ng Diyos na ang Israel ay maging tinatawag na captives o exile sa lugar ng Babylonia. Masakit sa Diyos yun. Bakit? Mahal niya ang Israel eh. Walang pinilano ang Diyos na masama sa tao. Walang pinilano ang Diyos na masama para sa iyo. Walang masamang pinilano ang Diyos para sa akin. Lahat ng plano ng Diyos ay mabuti. Bakit po? Sapagkat sa Diyos, walang kasamaan. Wala. Think about this. Kung walang pinilano, tingnan niyo mabuti, kung walang pinilano ang Diyos na masama sa iyo, kung wala siyang layunin na masama sa iyo, di how much more na may gawin pa siya sa iyong masama? Nakuha niyo ibig ko sabihin? Think about this. Kung wala siyang pinilano, wala siyang nasa isipan na masama sa atin, wala siyang intensyon na masama sa atin, di mas lalong wala siyang gagawin sa atin na masama? Eh bakit sasabihin niyo pa nagkakasakit tayo, pinarusahan ako ng Diyos? Kapag ikaw ay namumblema, tinilikuran ako ng Diyos. Kapag ikaw ay nawawala ng pag-asa, pinabayaan ako ng Diyos. Kapag ikaw ay nanghihina ng lupaypay, ang Diyos ay tumalikod sa akin. Mga kapatid, mga minamahal, kung walang inisip na masama ang Diyos sa iyo, wala din siyang gagawin na masama sa iyo. Kaya nakakapasok ang kasamaan sa buhay ng tao, hindi dahil sa ang Diyos, ang gawa ng Diyos, kundi dahil sa kasalanan. Diba? Dahil sa kasalanan. Hindi ma-release yung plano ng Diyos. Hindi mabuksan yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Bakit? Kasi nga, hindi mo naman itinatago sa puso mo yung kanyang salita. Yung kanyang salita. Mga kapatid, mga minamahal, it's about time na kung talagang gusto mo talaga, na talagang matupad yung plano ng Diyos sa buhay mo, yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, ang layunin mo ay hindi layunin ng Diyos. Ang layunin mo ay hindi layunin ng Diyos. Ang kaisipan mo ay hindi kaisipan ng Diyos. Ang desire mo ay hindi desire ng Diyos. May pinaka-the best ang Diyos sa buhay mo. Tandaan po natin to. Ang laging kaaway ng best ay hindi yung bad. Ang laging kaaway ng best ay yung good. Bakit? Kasi nga yung good, di ba? Yung good, kung anong nasa isipan ng tao na mabuti para sa kanya, doon na siya nagsisettle. Gusto ko na mag-abroad eh. Ang tanong, mabuti para sa'yo mag-abroad, yung ba ang the best para sa'yo ng Diyos? Diba?
Diba? Gusto ko ng yumaman eh. Mabuti sa iyong yumaman. Pero yung ba talaga ang the best na plano sa iyo ng Diyos na yumaman ka? Diba? Ang laging kalaban ng best ay hindi bad, kundi yung good. Bakit? Kasi nga, nagsisettle lagi ang tao, okay na to. Kasi okay na ako, may sarili na akong bahay, may sarili na akong sasakyan, napagtapos ko na yung mga anak ko sa pag-aaral, lahat okay na to. Okay na ako dito, settle na ako dito. Pero ayaw mo nang i-pursue yung the best. Meron pang the best sa buhay mo. Hanggat nabubuhay ka, hanggat nabubuhay tayo, meron pang the best ang Diyos sa buhay po natin. Diba? Hindi niya pinilano na hanggang diyan ka lang. Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi hanggang diyan ka lang. Ang Panginoon ay hanggang magpakailan pa man. Diba? Ang Diyos ay hindi hanggang diyan na lang. Diba? Ang Diyos ay hanggang magpakailan pa man. Diba? Magpakailan pa man. Kaya hanggat nabubuhay ka, may the best ang Diyos sa buhay mo. Diba? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-settle sa good, mga kapatid. Pastor Arnel, mahuli na ako sa biyahe. Biruin mo, 35 years old na ako. Wala pa akong asawa, wala pa akong anak. Okay na to. Mababago naman to eh. Magiging ano naman to, magiging Kristiyano naman to eh. Hanggang, pagka napangasawa mo na, hindi na Kristiyano, kundi Asyano na. Bakit? Kasi nga, iba na ugali. Bakit? Kasi nga, hindi yun ang the best para sa'yo. Ang problema, hindi natin problema ang pagmamadali. Ang problema natin, hindi tayo nakikinig. Hindi tayo sumusunod. Diba? Kasi yung pagmamadali ay resulta lamang ng hindi mo pakikinig at hindi mo pagsunod. Nakuha po natin. Hindi natin problema yung pagmamadali. Kung ikaw ay matutong makinig at matutong sumunod, hindi ka rin matututunan mo rin na hindi magmadali. Diba? Hindi magmadali. Kaya hindi natin problema yung pagmamadali. Pastor Arnel, huli na eh. Kung baga 14 years old na ako, wala pa akong anak. Okay na to. May pera naman kami. Pagsamahin na namin mga sperm cells, parang yung kung may pera ka, di ba? Yung ginawa nila Vilma Santos, di ba? Minadali, di ba? Kaya, alam niyo, ang tao, lagi pong nagmamadali. Di ba? Lagi pong nagmamadali. Di ba? At ayaw nilang maging excited sa gagawin ng Diyos. Yung the best ng Diyos sa buhay po nila. Hindi yun ang plano ng Diyos sa atin, mga kapatid. Huwag tayo mag-settle sa good. We must settle for the best. Di ba? Ulitin ko, ang Diyos ay hindi hanggang dyan na lang, kundi hanggang magpakailan pa man. Di ba? Hanggang magpakailan pa man. Kaya meron pa siya, marami pa tayong pwedeng expect sa Panginoon. Di ba? The best. Di ba? Kaya nga po, ako po nagpapasalamat sa Panginoon na patutuo ko na rin po yung aming pong anak. Matatapos sa pag-aaral, 3rd year na po siya, magiging 4th year na. Di ba? At matapos na po sa pag-aaral. At kami po mag-asawa, hindi namin alam kung ano gagawin namin pagkatapos mag-graduate ni Manel, siyempre magkakaroon ng sariling buhay yan. Di ba? Pero ang sinasabi ko sa Panginoon, meron kang the best para po sa amin. Hindi kami titigil. Di ba? Hindi kami titigil. Di ba? Kasi hindi porke nakagraduate na yung mga anak mo, hanggang doon na lang. Hindi yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Di ba? Ang kalooban ng Diyos sa atin, pursue for the best. Yung plano yung purpose ng Diyos sa buhay po natin, gawin natin. Di ba? Gawin po natin. Pangalawa, heeding the word of God will place you under open heaven. Ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos ay maglalagay sa iyo sa bukas na langit. Basahin po natin yung verse 12. Ready? 1, 2, 3. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. At sabi doon, then you will call upon me. At kayo tatawag sa akin, at kayo lalapit sa akin at manalangin, at kayo ay akin pakikinggan.
Di ba? Akin pakikinggan. Kapag ang salita ng Diyos ay pinakinggan mo, pinaniwalaan mo, pinanghawakan mo, at ipinamuhay mo, ang Diyos po, papakinggan po tayo. Tandaan po natin to. Walang ibang pwedeng magbukas ng langit kundi ang salita ng Diyos. Nakuha po ninyo? Ang naiintindihan ng lingwahe sa langit ay hindi ang salita mo, hindi ang salita ko, hindi ang salita ng sinumang tao. Ang naiintindihan ng lingwahe sa langit ay ang salita ng Diyos. Kaya nga po kung minsan, akala natin, Pastor, bakit parang sarado ang langit para sa akin? Paano ka ba manalangin? Baka ang panalangin mo is salita ng tao. Ang gamitin mo ay salita ng Diyos. 7,777 approximately yung mga pangako ng Diyos sa Biblia. Gamitin mo isa-isa. Ang naiintindihan sa langit ay ang salita ng Diyos, hindi ang salita natin. Kaya nabubuksan ang langit hindi dahil tayo ay matuwid, hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil tayo ay banal, hindi dahil tayo ay pinili. Nabubuksan ang langit dahil sa salita ng Diyos. Diba? Ito lamang ang magbubukas ng langit para sa atin. Sabi ng Panginoon, you will call upon me and I come and pray. You will call upon me at kayo tatawag sa akin at ako ay lalapit sa inyo at kayo mananalangin sa akin at ako ay makikinig sa inyo. Di ba? Ang salita ng Diyos ang magbubukas ng langit sa atin. Kaya kung minsan, para bang ang layo ng Diyos sa atin, pakiramdam mo ang layo ng Diyos sa iyo. Pero ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin. Ang pakiramdam mo, para bang walang katugunan sa mga panalangin mo kasi nga ang ginagamit mo ay salita mo. Di ba? Ang gamitin mo ay pangako ng Diyos. Lord, sinabi mo sa iyong salita. 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 Di ba? Kung ano ang sinabi ng Diyos, hindi niya babaliin. At ito ang naiintindihan sa sangkalangitan. Ito ang dahilan kung bakit kumikilos ang mga anghel dahil sa salita ng Diyos. Di ba? Sa salita ng Panginoon. Lord, yung mga kamag-anak ko na hindi pa nakakilala sa iyo, ang aking asawa, ang aking anak, ang aking pamilya na hindi pa nakakilala sa iyo, gusto ko po makakilala sila sa iyo. Bakit po? Sinabi mo sa iyong salita, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. You and your household will be saved. Ito ang sinabi mo sa iyong salita. Ang gagamitin natin lagi para tayo ay mabuksan ang langit ay ang salita ng Diyos. Lord, hindi ko kayang mabuhay. Hindi ko kaya, Panginoon, na harapin ang problemang ito. Wala akong lakas ng loob na gawin ito. Pero sinabi mo sa iyong salita, I can do all things through Christ who strengthened me. Diba? Sinabi mo sa iyong salita, I can do all things through Christ who strengthened me. Ito ang naiintindihan sa kalangitan. Ito ang naiintindihan ng mga anghel. Kaya ang anghel ay kumikilos dahil naintindihan nila ang salita ng Diyos. Diba? Ang salita ng Diyos. Lord, wala kaming pambayad ng kuryente, wala kaming pambayad sa tubig, wala kaming bigas, wala kaming ulam, wala kaming ganito. Diba? And my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Ito ang sinabi mo sa iyong salita, Panginoon. Ito ang mangyayari. Ito ang mangyayari. Mga kapatid, mga minamahal, ang langit ay nasasarado, hindi dahil sa sarado ang langit. Nasasarado ang langit dahil hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos. Hindi natin pinahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Diba? Pangatlo, heeding the word of God stirs a deep thirst for His presence. Ang pagsunod, ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos ang nagpapahalo ng malalim na kauhawan sa presensya niya. Di ba? Sa presensya niya. Mga kapatid, mga minamahal,
Ang dahilan kung bakit ang feeling mo, hindi mo kasama ang Diyos, hindi dahil sa hindi mo siya kasama. Ang dahilan kung bakit hindi mo maranasan ang presensya ng Diyos, hindi ka nagkakaroon ng pag-aaral ng Kanyang salita. Hindi ka nakikinig sa Kanya. Diba? Ang salita ng Diyos, ang maglalapit sa iyo sa Kanyang presensya. Naalala ko po si David Yonggi-cho. Siya po yung pinakamalaking church sa lugar ng Korea, South Korea. Ang sabi niya, para maranasan nyo ang banal na Espiritu, para maranasan nyo ang presensya ng Diyos, magbabad kayo sa salita ng Diyos. The moment na nagbabad ka sa salita ng Panginoon, the same moment nakikilos ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Diba? The same moment nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Diba? Kaya kuminsan, lagi tayo nagpipray, Lord, let your presence be with me. Walang masama doon. At napakagandang prayer yon. At yun naman talaga ang dapat mong prayer. Let your presence be with me. Pero may kondisyon yun, mga kapatid. Ang kondisyon, handa mo bang bayaran ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Handa ka bang magbayad? Bayaran natin ang presensya ng Panginoon. Mauhaw tayo sa salita ng Diyos. Mauhaw tayo sa presensya ng Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid, mga minamahal, marami na tayong nakasama sa buhay po natin. Asawa natin, mga anak natin, mga magulang natin, di ba? Bisan nga, nagsasawa na tayong kasama sila eh. Di ba? Aminin mo natin o hindi, nakakasawang kasama sila. Di ba? Ang gusto natin, kaya nga may mga kabataan, ang gusto nila, iba naman ang mga kasama, mga barkada, mga kaibigan, kasi nga nakakasawa na sa bahay. Nakakasawa na kung sino-sino yung dati nilang kasama, ay lagi nilang kasama. Mga kapatid, ang pinakamaganda at pinakamaina mong makasama ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi ka magsasawa sa Diyos. Hindi ka magsasawa sa Diyos. At ito ang ituro natin sa ating po mga anak, sa ating po mga kabataan. Di ba? Na kung nagsasawa ka sa amin, nagsasawa ka sa mukha namin, nagsasawa ka sa ugali namin, nagsasawa ka sa amin, di ba? Huwag ka magsawa sa Diyos. Di ba? Sapagkat ang Diyos hindi ka pagsasawaan. At napakaganda sa presensya ng Panginoon. Napakaganda, napakainam sa presensya ng Diyos. Diba? Sa presensya ng Panginoon. Kaya nga ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon, ang maghahalo. Estir kasi ibig sabihin ay maghahalo. Pero sa akin kasi ibig sabihin ng estir, maghahalukay. Maghahalukay ng malalim na kauhawan sa presensya ng Diyos. Maghahalukay sa atin. Kasi habang binabasa mo yung salita ng Panginoon, lalo mong naintindihan na ang Diyos ay Diyos. At habang lalo mo naintindihan na ang Diyos ay Diyos, lalong gusto mo siyang makasama. Kasi naintindihan mo yung kanyang pagka-Diyos. Nakuha niya ibig ko sabihin. Diba? Kaya ito ang hahalukay sa atin. Ito yun i-stir, maghahalo para tayo po ay mauhaw sa presensya ng Diyos. Diba? Maganda na namimiss natin yung mga taong mahal natin sa buhay. Totoo naman po yun. Diba? Pero ang pinakamainam na mamiss natin ay ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Diba? Sa buhay po natin. May mga tao tayo na namimiss natin dahil talagang matagal natin nakasama at masasayang moment sa buhay po natin. Pero alam niyo po, ang pinakamasayang moment sa buhay mo, ang pinakamainam na moment sa buhay mo ay yung makasama mo ang Diyos sa buhay mo. Nung tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas. Yun ang hindi mo dapat makalimutan. Diba? Yun ang hindi mo dapat iwala sa'yo. Bakit? Kasi yun ang pinakamainam. At pang-apat, by heeding the Word of God, you will be brought to the restoration of your identity. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos, ikaw ay dadalhin sa panunumbalik ng iyong sarili. Ng iyong sarili. Mga kapatid, mga minamahal, ganito.
Sinabi ko na kanina, kamukha po sa Book of Daniel, si Daniel po at yung kanyang tatlong kaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay binihag o in-exile, kinuha ng Babylonia noong panahon na yon, ni King Nebuchadnezzar. At nung kinuha po sila, ang utos ni King Nebuchadnezzar sa mga doon sa mga binihag na yon, ay sila po ay pakanin, painumin, bihisan na kamukha ng mga taga-Babylonia. Pero hindi pumayag si Daniel. Bakit po? Ang sabi niya, ayaw kong kumain ng karne, ayaw kong kumain ng mga pagkain ng Babylonia sapagkat ito ay marumi. Ang sabi niya, bigyan niyo po kami ng gulay. Gulay lamang po ang ibigay niyo sa amin. Di ba? Bakit po? Kasi ayaw ni Daniel na marumihan sila ng mga pagkain at kultura ng Babylonia. Kasi ang gusto ng Babylonia, matanggal sa kanila yung kultura ng pagiging Hudyo at sila ay maging Babylonian. Pero alam niyo po, kapag ikaw ay nakikinig sa Diyos at nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon, ibabalik ng Diyos yung totoo mong identity, yung totoong ikaw. Di ba? Ang totoong ikaw ay hindi yun ikaw na laging nagagalit, laging mainit ang ulo, laging aburido, laging nag-aalala, laging nakasimangot, laging nalugi. Ang totoong ikaw ay merong kapayapaan, merong kagalakan, merong pag-asa, merong hinihintay na pagpapala mula sa Panginoon sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Ikaw ay anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang mag-restore sa atin. Ang salita ng Panginoon, ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Panginoon ang mag-restore sa atin, magpapanumbalik sa atin sa totoo nating kalagayan. Yung bang dating kalagayan mo, ikaw ay lumalakad sa katwiran, ikaw ay lumalakad sa kahabagan, ikaw ay lumalakad sa pag-ibig, ikaw ay lumalakad sa pagpapatawad, yun ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Hindi niya aalisin niya sa atin yung paglakad natin sa mga bagay na makamundo, pakikinig ng music na makamundo, pakikinig ng mga bagay na nasa mundo, mga bagay na makamundo ang ating pinapakinggan. Aalisin ng Panginoon yan. Bakit? Kasi hindi ikaw yan. Hindi yan ang identity mo. Hindi yan ang buhay mo. Hindi ikaw yan. Diba? Hindi ikaw yan. Kaya ibinabalik ng Diyos, ni-restore ng Diyos, ni-restore ng Panginoon yung identity po natin sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa salita ng Panginoon by heeding the Word of God. Kaya una, kapag sinusunod natin at kapag nakikinig tayo at sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, napupulfill yung plano at purpose ng Diyos sa buhay po natin. Kapag sinusunod natin at kapag tayo nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon, nabubuksan ang langit para sa atin. Kapag tayo po ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon, tayo po ay nauuhaw sa presensya ng Panginoon. At kapag tayo po ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon, nanunumbalik yung totoong identity natin, totoong ikaw. Diba? Yun yung 4 na bagay na benepisyo ng pakikinig sa salita ng Panginoon.